Hulog si Ligaya sa'yo, naiinis ako para sa kanya. Sabihin ko sa'yo, napakasimple naming mga babae, kung hindi kami 100% na magtitiwala hindi namin kailangan. Nag-usap ang dalawang lalaki tungkol kay Liwayway sa labas, si Ligaya naman ay umiiyak sa silid. Tinanggal niya ang bracelet na regalo ni Kahel at gumawa ng desisyon. Nang sabihin ni Gavino na hindi niya patatawarin si Ligaya, lumitaw siya sa likod ng dalawang tao, na nagsasabing, hindi na kailangan patawarin. Kung gusto niyong malaman ang totoo, pumunta kayo sa lugar kung saan nangyari ang insidente, may saksi na kayang patunayan na wala siyang sala. Pagkatapos, sumakay sa eroplano ang tatlong tao papunta sa bayan ng Batoilaw. Sa pamamagitan ng pulis na humahawak ng kaso noong taong iyon, nakahanap sila ng saksi. Ayon sa kwento ng taong ito, noong taong iyon nawalan ng kontrol ang bus at lumabas sa kalsada dahil pumutok ang gulong nito. Nang makita ito ng mga pasahero, isa-isa silang tumakas. Nagtutulungan sina Ligaya at Liwayway at naghanda ring bumaba ng sasakyan para makatakas. Hindi nila inaasahan na biglang itutulak ni Liwayway si Ligaya palabas para bumalik at kunin ang isang litrato. Balak tulungan ni Ligaya si Liwayway, ngunit hindi inaasahan na babaliktad ang sasakyan na naging sanhi para mal-iPad siya palabas. Pero hindi ganoon ang sinabi ng iba. Noong panahong iyon, ako lang ang malapit sa dalawang dalagang ito sa bus, ganito, manunumpa ako na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sa pagkakataong ito, wala nang masabi si Gavino, at nakaramdam ng labis na hindi mapalagay si Kahel sa kanyang puso. Ibinigay ni Ligaya ang larawan na kinuha ni Liwayway kay Gavino, lumalabas na larawan ni Gavino at Liwayway noong nasa welfare home pa sila. Sinabi ni Ligaya kay Gavino na bago ang masamang kaganapan nahulog siya sa kawalan ng pag-asa dahil sa ilang problema. Ang ngiti ni Liwayway ang nagdagdag ng lakas upang hilahin siya palabas sa negatibo. Kaya't kung gustong pumayag ni Gavino, maaari niya siyang ituring na isang kapatid. Biglang lumitaw si Kahel sa likod ng dalawang tao na nakakarinig ng lahat ng ito at ngumiti. Dahil pinaghihinalaan ng kanyang minamahal, umupo si Ligaya at umiyak ng masakit at nagpas siyang putulin ang komunikasyon sa kalaban. Nang malutas na sa huli ang hindi pagkakaunawaan, inakala ni Kahel na napatawad na siya, ngunit kahit anong sabihin niya ay hindi pa rin pumapayag si Ligaya. Kahit nang umalis siya, hindi niya siya sinabihan. Nakita mo ba si Ligaya? Ngayong umaga nagpadala siya ng mensahe na sinasabing babalik na siya, hindi na siya babalik kasama tayo. Nang bumisita sina Kahel at Gavino sa dating lugar, nagtanong si Gavino, kung hindi ka nagkamaling tinawag si Ligaya na Liwayway, mamahalin mo ba siya? Tiyak na sumagot si Kahel na oo, dahil ang taong mahal niya ay hindi ang taong may pangalan na Liwayway kundi ang taong nabubuhay pa, si Ligaya. Agad na naintindihan ni Gavino. Sa loob ng maraming taon, pinondohan ni Kahel ang ampunan. Nang marinig ang balita ng kanyang pagbisita, personal siyang sinalubong ng direktor, na nagsasabing dumalaw rin si Ligaya kaninang umaga. Tuwang-tuwa si Kahel nang marinig ito, at agad siyang tumakbo palabas para hanapin siya. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Ligaya sa isang berdeng parang, ngunit mas kalmado si Ligaya kaysa sa kanya. Hindi bale kay Kahel, at sinabi niya ang nilalaman ng kanyang puso. Mahal kita, gusto kong makasama ka sa lahat ng araw ko. Ngunit hindi pumayag si Ligaya. Natapos na ang kanilang kwento 5 taon na ang nakalipas. Kahit na dahil sa kanilang relasyon kamakailan ay gustong magsimula muli ni Ligaya, na-realize niya dahil sa pangyayaring iyon, laging may hadlang sa pagitan nila, ayaw na niyang ulitin ang parehong pagkakamali dahil kay Liwayway, kaya ayaw na niyang tanggapin si Kahel. Simula ngayon, mga magulang lang tayo ni si Malakas, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa sa iba. Pagkatapos magsalita, tumayo si Ligaya at umalis, iniwan si Kahel na nakaupo doon ng mag-isa. Pagkauwi sa bahay, tinanong ni Nurse Banal na Pag-ibig tungkol sa kanila ni Kahel. Nang malaman niyang tuluyan nang naghiwalay ang dalawa, lihim na nagalak si Nurse Banal na Pag-ibig, ngunit pagkatapos ng isa pang pag-uusap,
nalaman niyang wala siyang pagkakataon. At sa kabilang banda, tinanggihan si Kahel ni Ligaya ngunit hindi pa rin sumusuko, at walang sawang nagpadala ng mga katanungan kay Ligaya. Kahit na hindi sinasagot, hindi nito mababago ang kanyang determinasyon na magtiyaga. Hindi kita hinahanap para sa mga bagay na may kaugnayan sa trabaho, kaya paumanhin po kayo, General Tan, dahil ang relasyon natin ngayon ay trabaho lang, kaya wala akong obligasyon na sagutin ang mga bagay na hindi nauugnay sa trabaho. Paano kung nagtatampo ang kasintahan ko? Hindi pa alam ni Kahel kung tatawagin ba niya si Ligaya na kasintahan o dating asawa, dahil sa isang hanggal na pagkakamali ay kailangan niyang magbayad. Upang iligtas ang relasyon, kailangan pa niyang humingi ng tulong mula sa internet. Naghahanap ng mga paraan upang suyuin ang iyong minamahal, sa kasamaang palad, walang pag-asa. Hindi inaasahan, sinabi ni Happy sa kanya na madaling malutas ang hindi pagkakaunawaan. Pagkarinig nito, agad na inanyayahan ni Kahel si Happy na humiga sa isang chaise lounge, habang siya ay nakaupo sa ibaba na may hawak na payong, na parang isang tuta. Dahil sa pagsusumamo ni Kahel, sinabi ni Happy ang totoo. Nabasa na niya dati ang isang libro na nagsasabing ang matigas na babae ay natatakot sa lalaking nagpupumilit. Kaya ang paghabol sa kanya ay maaaring ang pinakamahusay na paraan, bukod pa rito mayroon silang anak, mukhang tama rin, hindi ba? Anong libro ang binasa mo? Asawa ng tagumpay na babae, kailangan mong bilhin ang librong ito, bilhin mo ang lahat ng kopya. Kung may Volume 1 at Volume 2, bilhin mo ang lahat dito. Nang gabing iyon, nagdahilan si Kahel na ihatid si Malakas upang makapasok sa bahay, at kahit na makapal ang mukha na kumain ng hapunan. Pagkatapos ay iminungkahi pa niya na manood ng sine, ngunit pagkababa sa lobby ng gusali, iniwan na ni Ligaya ang mag-ama at umalis para magsaya. Dahil dito, nawalan ng lakas si Kahel na gumawa ng kahit ano. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Gavino, dalawang lalaking nagdurusa dahil sa pag-ibig ang bumuo ng alyansa. Hindi ako pinapansin ngayon ni Alamid, pero nag-aalala pa rin siya sayo. Ayaw akong makita ni Tala umaga ngayon, pero kaya kong makipag-usap sa kanya. Pagkarinig sa payo ni Gavino, sa unang araw ng pagpapatupad ng plano, binuksan ni Ligaya ang pinto ng opisina at nakalanghap ng halimuyak ng mga bulaklak na pumuno sa silid, nangati ang kanyang ilong kaya agad siyang bumahing. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na itapon ang lahat ng mga bulaklak sa mesa. Sa ikatlong araw, nakita ni Ligaya ang mga salita ng pag-ibig na nagpangitngit sa kanyang mga ngipin, galit na galit siya kaya gusto niyang magmura sa isang tao. Sa ikaapat na araw, nagdahilan si Kahel na may trabaho at pumunta sa samahan ng puso para dumalo sa isang pagpupulong at sinadyang umupo sa tabi ni Ligaya. Patuloy siyang lumalapit sa kanya at kumikindat ng mapagmahal. Galit na galit si Ligaya kaya itinulak niya siya. Bilang mga taong nagkasala, bumuo ng alyansa sina Gavino at Kahel upang ituloy ang pag-ibig, ngunit hindi inaasahang nakatagpo sila ng patuloy na mga paghihirap sa harap ng mga babae. Wala nang paraan, pumunta ang dalawa sa bar para magpakalunod sa kalungkutan, humihikbi na lang sila. Kasabay nito, nagpalitan sila ng mga bagong pamamaraan ng panliligaw. Binigyan ni Kahel si Gavino ng isang lihim na libro, si Happy na mismo ang nagpatunay nito kaya kampante siya. Ang mga trick sa loob ay espesyal na ginagamit upang harapin ang mga babaeng tulad ni Tala Umaga. Sundin mo lang ito. At sinabi ni Gavino kay Kahel na walang babaeng makakayanan ang tukso ng abs, kung gusto mo siyang makuha, kailangan mong ipakita ang lakas ng isang lalaki. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang anak na si Malakas, nagpakita si Kahel sa harap ni Ligaya. Anong ginagawa mo? Nahihiya si Ligaya, at hindi niya kayang tumingin kay Kahel sa buong gabi, natatakot na iisipin ng iba na pareho sila. At sa kabilang banda, hinarang ni Gavino si Tala Umaga sa parking lot, at itinulak siya sa harap ng hood ng kotse sa isang dominante na paraan. Malapit na siyang magtagumpay,
Ngunit biglang tumalon ang tatlong security guard na nagpatakot sa kanya kaya tumakbo siya palayo. Isang bigong pagtatangka ng pag-ibig. Sinisi ng dalawa ang isa't isa sa paggamit ng mga walang kwentang taktika. Sa panahong ito, nakaisip si Gavino ng bagong plano. Sinabi niya kay Kahel na humingi ng tulong kay si Malakas, pagkatapos ay maglaro ng trick na lumipat sa bahay ni Ligaya. Kung malapit ka, mas madaling umatake. Kaya pagka-uwi ni Ligaya mula sa overtime at pagpapahinga sa sofa, biglang lumitaw si Kahel. Nang marinig na gustong lumipat ni Kahel, halos mabaliw si Ligaya, at sinigawan pa niya si Malakas. Ngunit ang mahusay na pag-arte ng dalawang baguhang aktor na ito ay nagpawalang bisa sa kanya. Kawawa ang batang may magulang na naghiwalay, ang batang walang ama ay parang damo. Kung gayon ang amang walang anak ay parang damo rin, paano mo matitiis na paghiwalayin ang dalawang damo? Nang makita si Kahel na umarte na parang baliw, walang nagawa si Ligaya kundi ibigay ang bahay sa kanya at umalis. Pagkaalis ni Ligaya, nag-usap ang mag-ama. Saan kaya pupunta si Ligaya? Kung hindi sa bahay ni Mama Tala Umaga, pupunta siya sa bahay ni Papa Banal na Pag-ibig. Pagkarinig nito ni Kahel, agad siyang nag-alala, kaya tumakbo siya sa bahay ng kapitbahay niyang si Nurse Banal na Pag-ibig para mag-check. Ang resulta ay hinaranggan siya sa pinto, at hindi siya pinapasok kahit anong sabihin niya. Pagkatapos ay direktang isinara ni Nurse Banal na Pag-ibig ang pinto. Galit na galit si Kahel kaya bumulong siya ng mga mura, ngunit lumalabas na si Nurse Banal na Pag-ibig ay natatakot na makita ng kalaban ang regalo ni Lila ng dagat at pagtawanan siya kaya hindi niya siya pinapasok. Kasabay nito, umiinom ng alak si Ligaya at ang kanyang matalik na kaibigan na si Tala Umaga. Mukhang nakaka-relax, ngunit sa totoo lang, puno rin sila ng mga problema. Isang bigong pagtatangka ng pag-ibig. Sinisi ng dalawa ang isa't isa sa paggamit ng mga walang kwentang taktika. Sa panahong ito, nakaisip si Gavino ng bagong plano. Sinabi niya kay Kahel na humingi ng tulong kay si Malakas, pagkatapos ay maglaro ng trick na lumipat sa bahay ni Ligaya. Kung malapit ka, mas madaling umatake. Kaya pagka-uwi ni Ligaya mula sa overtime at pagpapahinga sa sofa, biglang lumitaw si Kahel. Nang marinig na gustong lumipat ni Kahel, halos mabaliw si Ligaya, at sinigawan pa niya si Malakas. Ngunit ang mahusay na pag-arte ng dalawang baguhang aktor na ito ay nagpawalang bisa sa kanya. Kawawa ang batang may magulang na naghiwalay, ang batang walang ama ay parang damo. Kung gayon ang amang walang anak ay parang damo rin, paano mo matitiis na paghiwalayin ang dalawang damo? Nang makita si Kahel na umarte na parang baliw, walang nagawa si Ligaya kundi ibigay ang bahay sa kanya at umalis. Pagkaalis ni Ligaya, nag-usap ang mag-ama. Saan kaya pupunta si Ligaya? Kung hindi sa bahay ni Mama Tala Umaga, pupunta siya sa bahay ni Papa Banal na Pag-ibig. Pagkarinig nito ni Kahel, agad siyang nag-alala, kaya tumakbo siya sa bahay ng kapitbahay niyang si Nurse Banal na Pag-ibig para mag-check. Ang resulta ay hinaranggan siya sa pinto, at hindi siya pinapasok kahit anong sabihin niya. Pagkatapos ay direktang isinara ni Nurse Banal na Pag-ibig ang pinto. Galit na galit si Kahel kaya bumulong siya ng mga mura. Ngunit lumalabas na si Nurse Banal na Pag-ibig ay natatakot na makita ng kalaban ang regalo ni Lila ng dagat at pagtawanan siya kaya hindi niya siya pinapasok. Kasabay nito, umiinom ng alak si Ligaya at ang kanyang matalik na kaibigan na si Tala Umaga. Mukhang nakaka-relax, ngunit sa totoo lang, puno rin sila ng mga problema. Bumantong hininga si Ligaya, bakit hindi kasing simple ang pag-ibig ng pag-code, sumulat lang ng isang programa at tatakbo ito ayon sa inaasahan. Nagreklamo si Tala Umaga tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Gavino na mang-aliw sa iba, habang mas nagsasalita sila, mas nalulungkot sila, kaya nagpa siya si Ligaya na tumutok sa trabaho. Trabaho lamang ang makakapagpawala ng lahat ng hindi pinapansin ni Kahel at si Malakas. Ngunit habang mas gusto niyang kalimutan, mas mahirap kalimutan, lalo na kapag laging nasa tabi niya si Kahel, kung hindi naghihintay sa bahay, naghihintay siya sa kumpanya,
Tinatanong pa niya kung nakasama niya si Nurse Banal na Pag-ibig kagabi. Pagkarinig nito ni Ligaya, nagpa siya siyang hayaan siyang magkamali hanggang sa huli. Ngunit hindi inaasahan, dumating si Tala Umaga para ibigay ang telepono na naiwan niya sa bahay niya kahapon, na nagpaliwanag ng katotohanan. Biglang sumaya si Kahel, umalis siya ng masigla. Pagkatapos ay sinuhulan niya ang mga kasamahan ni Ligaya para tulungan siyang ligawan siya, ngunit lumitaw si Ligaya sa likod niya at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng pagsisikap sa walang kabuluhan. Sinabi pa ni Tala Umaga na isasama niya si Ligaya sa isang blind date, gulat na gulat si Kahel. Ngunit nagpumilit pa rin siyang magpanggap, paano mo ako maloloko nito, hindi ba kita kilala? Sa simula pa lang hindi nag-iisip si Ligaya na pumunta sa isang blind date, ngunit dahil sa sinabi ni Kahel, nagbago siya ng isip. Sa sandaling nagrereklamo sina Kahel at Gavino, nag-video call si Malakas sa kanya, ipinapakita si Ligaya na pumipili ng mga damit para sa isang blind date. Agad na nag-alala sina Kahel at Gavino, mabilis na nag-isip ang dalawa ng paraan para pigilan ito. Hindi rin nagpatalo si Malakas, inayos niya ang kanyang mga teddy bear na parang nagtatayo ng pader, na naglalayong pigilan ang kanyang ina na lumabas para mag-blind date. At biglang tumawag si Kahel sa oras na iyon, sinasabing may emergency sa kumpanya kaya hindi niya masusundo ang anak niya. Walang nagawa si Ligaya kundi isama ang kanyang anak. Ngunit matagal na naghintay ang kanyang blind date ngunit hindi pa rin dumating. Tito Kahel, galingan mo. Ayaw ko talagang tawagin ang kahit sino bilang tatay. Pumunta si Ligaya sa isang blind date, nagtago si Kahel sa isang sulok kasama ang kanyang anak. Para guluhin ang petsa na ito. Nang dumating ang kanyang blind date, naging masama si Malakas, gustong ipakita sa taong iyon na mahirap siya at umatras. Bilang resulta, walang pakialam ang taong iyon, sinabi pa niya na gustong-gusto niya ang mga bata, nag-usap at nagtawanan ang dalawa. Nakaramdam ng labis na pagkadismaya si Kahel, patuloy siyang bumubulong, ilang minuto pa lang kayong magkakilala at nagtatawanan na kayo. Bakit hindi kita nakitang tumawa ng ganyan kapag kasama mo ako? Nabigo ang aksyon ni Malakas sa oras na ito. Hindi pa rin sumusuko si Kahel kaya siya na mismo ang kumilos, nagdahilan siya na may trabaho para hilahin si Ligaya pabalik sa kumpanya, ngunit hindi niya inaasahan na matuklasan ito ng kalaban. Kaya mabilis niyang sinabi na pumunta siya doon para sunduin ang kanyang anak. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Kahel sa ikalawang palapag at sinundo si Malakas, ilang pangungusap lamang at naple-ayes niya ang blind date ni Ligaya, na lubhang ikinainis niya. At sa kabilang banda, dahil gustong pigilan ni Gavino si Tala Umaga sa pagpunta sa isang blind date, sinunod niya ang payo ni Kahel, gumamit ng pangingikil para makuha ang awa ni Tala Umaga. Ngunit hindi niya inaasahan na mahulog siya sa kanyang bisikleta dahil sa pagmamadali. Bigla namang may isa pang gustong magkunwaring nasaktan tulad niya. Bilang resulta, nang hindi makapagsalita si Tala Umaga at gulat na gulat, lumitaw si Gavino para magligtas. Nang malaman ni Tala Umaga na dahil sa kanya kaya nahulog si Gavino, labis siyang nalungkot, tinulungan niya siyang gamutin ang kanyang mga sugat at pumayag na patawarin siya. Ngunit nang sinisermonan ni Ligaya si Kahel, itinago ni Tala Umaga ang kanyang pakikipagkasundo kay Gavino, sinabi pa niya na nabigo ang kanyang blind date kaya kailangan niyang pumunta sa maraming blind date sa hinaharap. Dahil dito, labis na nag-alala si Gavino. Bakit sinabi mo pa ring pupunta ka sa isang blind date? Gusto mo lang tulungan si Ligaya, kapag sumama ka sa kanya, mas gugustuhin niyang pumunta sa isang blind date. Pagkarinig nito, hindi maiwasang mag-alala ni Gavino. Kaya tumakbo siya para payuhan si Kahel, alisin mo ang iyong kayabangan at kapalaluan, sa halip ay subukang maglamang, magpakakyut, at kahit na magpakaawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay may likas na ugali ng pagiging ina kaya madali silang maantig sa mga bagay na ito, mataas din ang rate ng tagumpay. Nakita ni Kahel na may katwiran din. Nang gabing iyon, umupo siya sa isang bench na naghihintay sa pagbabalik ni Ligaya,
nagpanggap siyang inaatake sa puso para linlangin siya na bigyan siya ng CPR. Hindi inaasahan, nakita ni MN2 ang kanyang plano, hindi lamang siya nabigo kundi mas lalo pang ikinainis ni MN2 sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni MN2 kay Tala Umaga, maaari mo bang tulungan na mag-ayos ng ilang higit pang mga blind date? Okay, naiintindihan ko. Sobrang kawawa ni MN2, isang solong ina, kamakailan ay lagi siyang ginugulo ng tatay ng bata. Para makatakas sa sitwasyong ito, patuloy siyang pumapayag na pumunta sa mga blind date, ngunit ang mga taong nakikilala niya ay kung ano-ano lang. Kung hindi siya pinapuna dahil sa pagtanda, hihingin nilang magkaanak muna bago magpakasal. Ilang pangungusap lang ang nakapagpainis na kay Ligaya. Sasabihin ko sa'yo, iba ang mga lalaki sa mga babae. Tignan mo ako, bagamat 32 na ako, nasa punto ako ng pinakamalakas na attraction ng isang lalaki, tignan mo ang mga babae. Kapag lampas na sa 30 taong gulang, mas lalong walang halaga. Sa harap nito, anuman ang sweldo o antas ng edukasyon, habang mas nakikinig si Ligaya, mas lalo siyang nagagalit, kaya direkta niyang sinabihan ang kalaban na aso at umalis ng may kumpiyansa. Hindi niya inaasahan na haharangin siya ng kanyang karibal na si Kian, sinasabi na gusto siyang i-sponsor. Buti na lang at napansin agad ito ni Kahel, sinuntok niya sa mukha ang basurang iyon. Bagamat tinulungan siya ni Kahel na makatakas, hindi pa rin siya pumayag na magpatawad. Kahit na patuloy siyang ginugulo ng kalaban, hindi niya planong makipagbalikan. Pwede bang hindi ka na pumunta sa isang blind date sa hinaharap? Okay, basta lumayo ka sa akin, hindi na ako pupunta. May kumpiyansang sinabi ni Kahel na liligawan niya siya. Subukan pa sana siya, hindi inaasahan, biglang hindi bumuti ang kanyang puso. Agad na nag-alala si Ligaya. Ngunit tumawa ng pilit si Kahel at tinanong kung pwede siyang manatili sa tabi niya ng mas matagal, ngunit inisip ni Ligaya na nag-aarte siya. Hindi nagtagal, na-hospital si Kahel, ngunit ayaw pa rin niyang mag-alala si Ligaya. Nang kausapin niya si Malakas, nagsinungaling siya na nasa business trip siya sa ibang bansa, at espesyal siyang humanap ng isang background na litrato para linlangin si Ligaya. Hindi matiis ni Happy na nahihirapan ang kanyang boss kaya ipinagkanulo niya siya. Nang malaman ni Ligaya ang katotohanan, labis siyang nag-alala, at agad na dinala ang kanyang anak para dalawin siya. Dati, nagpanggap kang may sakit para mag-alala ako at intindihin kita, kaya ngayon nagpanggap kang hindi may sakit dahil takot kang mag-alala ako. Sa ilang simpleng pangungusap na ito, nagpasya si Ligaya na manatili para alagaan siya, at nagustuhan din ni Kahel ang maaliwalas na kapaligiran ng isang pamilya ng 3. Sana mas marami pang araw na magkasakit ako. Ang pagdating ng kanyang kapatid na si Cindy ay nakagulo sa kanyang mga pangarap. Labis na hindi nasiyahan si Kahel, tignan mo, pagdating mo lang, nakita ni Ligaya na mayroon akong tagapag-alaga kaya isinama niya ang kanyang anak. Ngunit ang balitang dinala ni Cindy ay labis na kinagigiliwan ni Kahel. Ang malaking shareholder ng Samahan ng Puso ay naghahanda na ibenta ang kumpanya. Agad na hiniling ni Kahel kay Happy na kalkulahin ang halaga ng merkado ng Samahan ng Puso, dahil kung ito ay bibilhin ng ibang mga kumpanya, ang proyekto ng puso ni Ligaya ay tiyak na maaapektuhan. Kaya plano niyang bilhin ang Samahan ng Puso para tiyakin na patuloy na magiging maunlad ang proyekto. Para makabalik kay Ligaya, maraming trick na ang ginawa ni Kahel ngunit nabigo pa rin siya, ngunit hindi siya pananghinaan ng loob. Pagka-uwi mula sa ospital, nagsimula siyang magpanggap na kawawa para makuha ang kanyang simpatiya. Gustong gamitin ito para manatili si Ligaya at alagaan siya. Tinutulungan din siya ng kapatid niyang si Cindy at anak niyang si Malakas. Sabay-sabay silang umarte, lahat sila ay nagpakita ng awa na nagpatawa kay Ligaya. Sige na. Mananatili kami ni si Malakas dito para alagaan ka sa mga susunod na araw. Biglang nagalak ang mga taong ito pagkarinig nito, kinindatan ni Cindy ang kanyang kapatid at umalis kasama si Happy, iniwan ang espasyo para sa pamilya ng 3.
Nang dalhin ni Ligaya ang kanyang love bento, masaya itong kinain ni Kahel, ngunit pagkatapos ay nagpakita siya ng masakit na ekspresyon. Gaya ng inaasahan, nahulog sa bitag si Ligaya, gusto niyang bumawi at tikman ito pero sinamantala niya ang pagkakataong halikan ang kanyang kamay. Nahihiya si MN Tue kaya tumakbo siya palayo, at sa gabi ay inaayos pa rin ni Kahel ang mga bagay na may kaugnayan sa trabaho. Medyo hindi nasiyahan si Ligaya, dahil isa rin siyang pasyente. Sinabi rin ng doktor na kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili ng mabuti. Hindi masyadong pinansin ni Kahel ito. Malinaw na nasa sala ka, ngunit mas lalo kitang nami-miss. Halika umupo dito, sinabi niya kay Ligaya. Ang malaking shareholder ng Samahan ng Puso ay may intensyon na ibenta ang kanyang mga share. Ito ang balitang natuklasan ni Cindy at ni Kahel sa iba't ibang partido, at mayroon ding mga alingawngaw na lumitaw sa larangan ng pamumuhunan. Napagtanto ni Ligaya na maaaring maapektuhan ang proyekto ng modelo ng puso, kaya nagpasya siyang alamin ang tungkol sa isyong ito. Mabilis siyang inaliw ni Kahel, ako na ang bahala sa lahat. Ngunit gusto pa rin ni Ligaya na ihatid ang kanyang anak pauwi. Bukas na lang ulit tayo dadalaw. Hindi inaasahan, umarte si Kahel na, ganyan ang sakit sa puso, maaaring mamatay anumang oras, okay lang na umuwi si Ligaya para hindi siya mataranta. Sumabay din si Malakas sa pagkakataong ito para dagdagan ang drama para sa kanyang tatay. Umuwi ka na, Nay, hayaan mo na lang itong dalawang pasyente na may sakit sa puso na magtulungan. Kahit na alam niyang sinasadya ng mag-ama na magpanggap na kaawa-awa, hindi pa rin matiis ni Ligaya na ilantad sila. Kaya kumuha siya ng upuan na balak niyang tulugan sa tabi ni Kahel, para mas madali kung may anumang kahilingan si Kahel. Nang marinig ito ni Kahel, agad siyang nagalak, kahit anong hiling pwede. Nang marinig ni Ligaya ang implikasyon sa likod ng kanyang mga salita, nagalit siya kaya sinuntok niya siya sa mukha ng unan, bilang resulta ay hindi sinasadya na linlang siya nito. Nalaman ni Ligaya na gusto ng malaking shareholder ng kumpanya na ibenta ang kanyang mga share. Bilang direktor, nag-aalala siya na maaapektuhan ang mga proyekto sa pag-unlad, kaya nagpunta siya at si Tala umaga para bisitahin si Hahay Tung. Kinumpirma ni Hahay Tung ang insidente at sinabi kay Ligaya na galingan niya, bilisan ang pag-unlad ng proyekto, para maibenta ang kumpanya sa mataas na presyo. Labis na nag-alala si Ligaya pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Cindy para imbitahan siyang kumain, lumalabas na malapit na siyang umalis ng bansa, dahil hindi siya mapakali tungkol sa kanyang kapatid, gusto niyang humingi ng tulong kay Ligaya para alagaan siya. Huwag mo akong tanggihan, at huwag mo rin tanggihan si Kahel, wala siyang pamilya mula pagkabata, ikaw at si Malakas ang kanyang liwanag. Sa harap ng taimtim na pakiusap mula sa kaibuturan ng puso ni Cindy, nahirapang tanggihan si Ligaya, kaya masaya siyang pumayag. Hindi inaasahan, pagkauwi sa bahay, naghanda si Kahel ng isang romantikong sorpresa para sa kanya, bilang pasasalamat sa kanyang pag-aalaga. Nang makita ang mabagal na paggalaw ng dagat ng mga bituin, nagustuhan ito ni Ligaya. Ngunit ang mga bagay tungkol sa kumpanya ay laging nakabara sa kanyang lalamunan. Nakita ni Kahel ang kanyang pag-aalala, kaya inaliw na naman niya siya, sundin mo lang ang iyong timeline. Ako na ang bahala sa iba, lagi akong magbabantay at mananatili sa tabi mo. Marahil ito ang pinaka-nakamamanghang salita sa mundo, at naantig din si Ligaya. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital para kunin ang medical report ni Kahel. Hindi inaasahan, nagkataong nakasalubong niya si Kian. Sinabi niya kay Ligaya na may balak siyang bilhin ang Samahan ng Puso, nakipagkita na rin siya sa malalaking shareholders, kung gusto niyang malaman kung anong napag-usapan nila, pwede siyang sumama. Kahit na kinasusuklaman ni Ligaya ang basurang ito, nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanyang proyekto ng puso, walang ibang paraan, sumakay si Ligaya sa kotse ni Kian. Nakita ito ni Kahel at dahil sa pag-aalala, sinundan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Kian si Ligaya sa isang ilog.
Lumalabas na 5 taon na ang nakalipas, nagtrabaho si Ligaya kay Kian sa loob ng ilang panahon, pagkatapos ay nagbitiw siya dahil labis na ang pag-uugali ni Kian sa kanya. Ngayon ay may intensyon si Kian na gamitin ito para pilitin siyang sumama sa kanya. Sinimulan pa niyang gawin ang kanyang masasamang trick. Ano bang meron sa akin na hindi maganda? Bakit si Kahel pwede ako hindi? Anong dapat kong gawin para makuha ka? Pagkatapos subukang makatakas sa pagkakahawak, sinuntok siya ni Ligaya, pagkatapos ay gumamit siya ng siko para pabagsakin ang basurang ito, pagkatapos ay naalala niya ang nakakatakot na eksena at naramdaman niya ang panginginig. Sa wakas ay dumating na rin si Kahel. Pagkakita nito, sinabi niya kay Ligaya, "Huwag kang matakot, ako na ang bahala dito." Ngunit hindi pa rin bumuti si Ligaya, nakakaramdam pa rin siya ng pagkaalala. Buti na lang laging nasa tabi niya si Kahel. "Huwag kang matakot, nandito na ako. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang." Dahil sa kanyang magandang hitsura, nang pumasok siya sa lugar ng trabaho, natanggap niya ang pagtrato ng boss, ipinagkatiwala niya sa kanya ang pinakamahalagang mga proyekto ng kumpanya. Akala niya dati na nagmamalasakit ang boss sa kanyang mga kakayahan, ngunit sa huli ay nalaman niya na mayroon pala siyang ibang motibo. "Ligaya, sobrang hindi ako stable ngayon, pwede ba tayong uminom ng isang baso?" Hindi makatanggi si Ligaya kaya pilit siyang sumimsim. Ngunit hindi siya marunong uminom at bigla siyang umubo. Sa oras na ito, biglang nagpanggap si Kian na nag-aalala, "Direktor, parang hindi ko pa tapos ang pag-code, magpapalam ako." Gustong umalis ni Ligaya, ngunit wala siyang balak na palayain siya. Sa harap ng biglaang pag-uugali ng kanyang superior, sinubukan ni Ligaya ang kanyang makakaya para makatakas, pagkatapos ay sinampal siya. Nang tumakbo siya palabas, hindi niya inaasahan na mabangga ang kanyang kasamahang si Buwan ng Mayo sa pinto. Pagkatapos ay iniulat niya ang insidente sa tagapamahala ng Human Resources. Sinabi ni Buwan ng Mayo na magpapatotoo siya, ngunit sa huling sandali, ibinaligtad niya ang kanyang salita. "Ang lahat ng magagawa natin ngayon ay yumuko sa katotohanan, lalo na kay Kian." Dahil sa mga salita ni Buwan ng Mayo, si Ligaya ay naging isang masamang babae, na gagawin ang lahat para makakuha ng promosyon. Pagkatapos malaman ni Kahel ang tungkol dito, sumiklab ang kanyang puot, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit sinadya niyang akitin si Kian sa nakaraang party. Sinabi ni Ligaya, dahil ang tatay niya ang nangungunang espesyalista sa operasyon sa puso, ang kondisyon ni si Malakas ay napakaseryoso sa oras na iyon, kaya ginawa niya iyon para pakiusapan si Kian na tulungan ang kanyang ama sa operasyon. Nakaramdam ng pagkakasala si Kahel dahil noong kailangan siya ng mag-ina, wala siya sa tabi nila, sa halip ay sinabi niya ang mga bagay na lubhang nakakasakit kay Ligaya. Kahit na hindi mababawi ang nakaraan, gusto niyang pagbayarin si Kian ngayon. Mabilis siyang pinigilan ni Ligaya, sinasabing ang mga taong tulad ni Kian ay hindi karapat-dapat na sayangin nila ang kanilang oras, "Ayaw kong masangkot ka na naman dito." Ngunit pumunta pa rin si Kahel sa ospital para hanapin si Kian. Pagkagising niya, nagbanta siyang kakasuhan si Ligaya sa sadyang pananakit, ngunit tila nakalimutan niya na siya ang unang nanakit, ang ginawa ni Ligaya ay lehitimong pagtatanggol sa sarili. Sinabi rin ni Kahel na kukuha siya ng pinakamahusay na abogado para kay Ligaya, ang panliligalig na ginawa niya sa kanya 5 taon na ang nakalipas ay kailangan ding imbestigahan muli. Kapag nakahanap siya ng ebidensya, kakasuhan si Kian, kahit na hindi siya makahanap ng ebidensya. Ang balita ay malalantad din sa internet, papayagan kaya siya ng malalaking shareholders ng samahang mapagkalinga sa oras na iyon. "Binabantaan mo ba ako? Kaya ko bang bantaan ka? Ang sugat mo ngayon ay wala pa sa sakit na naranasan ni Ligaya 5 taon na ang nakalipas." Habang nag-uusap ang dalawa sa silid ng ospital, tinawagan ni Happy si Ligaya sa labas ng pinto. Pagkatapos nito, naantig si Ligaya sa pag-uusap sa pagitan ni Kahel at Kian na napaluha siya. "Ako at si Ligaya ay nagmahalan ng labis at napuotan sa isa't isa, kaya sa mga susunod na araw, hanggat buhay ako,
Hindi pwedeng saktan ng kahit sino siya, kasama na ako. Boss, sa wakas nakamit mo na ang tamang resulta. Tama ka, hindi na tayo dapat mabuhay sa alaala. Sa wakas ay matagumpay na nakamit ni Kahel ang pagbabalik sa kanyang magandang asawa, nagtagpo muli ang dalawang magkasintahan. Ang gabing iyon ay magiging gabi na magpapatunay sa malalim na pag-ibig ng dalawa. Mula sa likod bahay hanggang sa pasilyo, hanggang sa kama, ang mga bakas ng kanilang pag-ibig ay nakakalat sa lahat ng dako. Pagkagising, ayaw pa rin ni Kahel na bumitaw, ngunit nang itaas ni Ligaya ang kanyang ulo, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Lumalabas na nakatayo si Malakas sa dulo ng kama. Sobrang sama niyo mga magulang. Si Malakas ay labis na hindi nasisiyahan, natutulog kayong dalawa nang hindi niyo siya sinasama, labis ba ang bata ngayon? Sumingit si Malakas sa gitna, inaangkin ang pag-ibig ng kanyang tatay. Nakalulungkot na nagseselos si Ligaya, hinayla niya ang kanyang anak. Maingat na naghanda ng almusal si Kahel para sa buong pamilya, gusto niya ring lumipat si Ligaya at ang kanyang anak para tumira dito. Ngunit kahit gaano niya kamukha si Ligaya, hindi pa rin siya nakikinig, kaya kinailangan niyang lumipat sa bahay niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga alalahanin sa trabaho, ayaw ni Ligaya na ihayag ang kanilang relasyon sa oras na ito, na nagpainis kay Kahel. Kaya dali-daling inaliw siya ni Ligaya, kaya sa hinaharap sa labas susundin kita, sa bahay din. Nang marinig ito ni Kahel, lumiwanag ang kanyang mga mata, agad siyang humiling ng mas mataas, naghalikan ang dalawa, nawala ang kotse pero dinala sa kama ang isa't isa. Ngunit biglang natuklasan na natutulog ang kanyang anak, na sumisira sa kapaligiran. May asawa na si Kahel ngayon kaya wala siyang pakialam na saktan ang damdamin ng kanyang anak, agad niyang binuhat si Malakas pabalik sa silid, pagkatapos ay nagkaroon silang dalawa ng intimate moments. At sa kabilang banda, dahil naghahanda na ang malaking shareholder ng Samahan ng Puso na ibenta ang kanyang mga share, medyo nag-alala si Tala Umaga. Sumali siya sa Samahan ng Puso pagkatapos niyang magtapos sa kolehiyo. Nagtrabaho siya ng husto para makuha ang kasalukuyang posisyon ng Vice President. Sa pagbabago ng shareholders sa hinaharap, makakapagtatrabaho pa rin kaya siya sa Samahan ng Puso. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa Samahan ng Puso. Nagkakamali ka. Hindi ikaw ang nakatulong sa Samahan ng Puso para maging ganito, kundi ang Samahan ng Puso ang nakatulong sa'yo para maging ganito. Pagkatapos ng paliwanag ni Gavino, nagkaroon ng bagong ideya si Tala Umaga. Kinabukasan, tinawagan niya sina Hahay Tung at Ligaya at sinabing sabay-sabay nilang bibilhin ang Samahan ng Puso. Basta't nagkakaisa silang tatlo, at pupunta sa ilang venture capitalist at private equity fund para magbid sa ngalan ng grupo ng pamamahala, mas mataas ang tsansa nilang manalo kaysa sa samahang mapagkalinga. Labis na sinuportahan ni Ligaya ang mungkahi ni Tala Umaga. Sinabi ni Hahay Tung kung makakahanap sina Tala Umaga at Ligaya ng mga interesadong mamumuhunan sa loob ng 2 linggo, sasali siya. Pagka-uwi, ipinaalam ni Ligaya kay Kahel ang tungkol dito, kinakalkula ng dalawa na ang kasalukuyang halaga ng merkado ng Samahan ng Puso ay nasa pagitan ng 1 bilyon hanggang 1.2 bilyon, kaya kung gusto nilang matagumpay na makuha ito, kailangan nilang magkaroon ng 500 milyon. Ang Alitaptap Group ay maaari lamang maglabas ng 500 milyon, ang natitira ay kailangan nilang solusyonan ni Tala Umaga at Ligaya. Mayroon ding ibang kahilingan, kahit gaano karaming mamumuhunan mayroon, ang halaga ng pamumuhunan ay hindi maaaring lumampas sa Alitaptap Group dahil gusto ni Kahel na magkaroon ng ganap na kontrol, at walang sino man ang tumutol. Wala namang problema sa kontrata, pero dahil ito ay proyekto na nagkakahalaga ng 500 milyon, kailangan kong pag-isipan ng kaunti ang mga kita sa halagang ito, kaya makakasiguro ang presidente, siguradong matatanggap mo ang halaga ng kita na gusto mo. Gustong-gusto ni Lila ng dagat si Nurse Banal na Pag-ibig, pagkatapos ng maraming pagtatangka para suyuin siya at nakitang hindi siya nagpapadala, nagpasya siyang tulungan siyang suyuin si Ligaya.
Sa romantikong setting na ito, tinuruan ni Lila ng dagat si Nurse Banal na Pag-ibig kung paano magtapat kay Ligaya. Gusto kita. Pumapayag ka bang maging kasintahan ko? Ang pinakamahalaga ay ang huling hakbang. Tandaan na tumingin sa mata ng isa't isa ng mapagmahal, pagkatapos ay sabihin ang huling pangungusap. Ngunit hindi niya alam na sa paulit-ulit na pakikipag-ugnayan, nahulog ang loob ni Nurse Banal na Pag-ibig sa kanya. Hindi pa nakakaalis si Lila ng dagat, dumating si Ligaya. Sa harap ng taong dating gusto niya, naunawaan ni Nurse Banal na Pag-ibig kung ano ang gusto ng kanyang puso, kaya nagpaalam siya sa nakaraan, binati si Ligaya na maging masaya sa hinaharap at humakbang siya para ituloy ang kanyang sariling kaligayahan. Ngunit patuloy na nagkakasalubong sina Lila ng dagat at siya. Hanggang sa gabi ay nakita ni Nurse Banal na Pag-ibig si Lila ng dagat na umuuwi sa lugar niya, ngunit dahil sa kanyang pagiging tanga, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Tichu, gusto kita. Sa totoo lang gusto ko si Ligaya dati, pero hindi na ngayon. Lila ng dagat, tinanggihan ka ba niya? Hindi ka niya gusto. Lila ng dagat, hindi, gusto mo si Ligaya dati, pero ngayon gusto mo ako. Nagkamali ako, gusto ko rin siya pero gusto din kita, hindi ganun. Sa kalaunan napagtanto ko na hindi ko na gusto si Ligaya, kundi ikaw. Naunawaan ni Lila ng dagat na hindi nagtagumpay si Nurse Banal na Pag-ibig sa pagtatapat kaya binalingan niya siya, pakiramdam niya ay ekstrang gulong siya. Galit na galit siya, iniwan niya ang pangungusap na, kinaiinisan kita, at umalis. At halos mabaliw si Nurse Banal na Pag-ibig sa kanyang sarili. Para linawin ang hindi pagkakaunawaan, pagkatapos niyang umalis sa trabaho, pumunta siya para hanapin si Lila ng dagat para mag-usap. Gustong magpaliwanag ng kalaban, ngunit hindi siya binigyan ni Lila ng dagat ng kahit anong pagkakataon. 3 prinsipyo ni Lila ng dagat kapag nagmamahal ng isang tao, 1 ay hindi ako magiging kabit, 2 ay hindi ako magiging miserable sa pag-ibig, 3 ay hindi ako magiging ekstrang gulong. Sa susunod huwag mo na akong hanapin. Ngunit hindi pa nanghinaan ng loob si Nurse Banal na Pag-ibig, naghanda siya ng sariwang bulaklak araw-araw, kahit na isinasauli ito, hindi pa rin siya sumusuko. Isang araw nakipagkita si Lila ng dagat sa kanyang mga kaibigan sa isang bar, ngunit hindi dumating ang mga ito sa oras. Isang tao mula sa kabilang grupo ang nakakita nito kaya lumapit siya at nilasing siya. Bilang resulta, dumating si Nurse Banal na Pag-ibig sa oras, pinigilan niya ang sigasig ng taong iyon at sinamantala ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanyang mga iniisip. Hindi ka naging pangalawang pagpipilian ko, lalong hindi ka ekstrang gulong. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na ikaw ang taong gusto kong makita. Pagkatapos kong umalis sa operating room, ikaw ang unang taong gusto kong yakapin. Ininom ni Nurse Banal na Pag-ibig ang bawat baso, ginamit niya ang alak para dagdagan ang kanyang tapang para sabihin ang kanyang mga emosyon sa kanyang puso nang walang tigil. Naantig si Lila ng dagat sa kilos na ito, ngunit pagkatapos nito, lasing na lasing si Nurse Banal na Pag-ibig sa balikat ni Lila ng dagat. Kaya kinailangan niyang ihatid siya sa bahay, at naglabas din siya ng isang kondisyon na halos imposible. Lila ng dagat, Nurse Banal na Pag-ibig, pastahan tayo. Kung paggising mo bukas naalala mo pa rin ang sinabi mo, pumunta ka sa akin na may dalang rosas, kung hindi mo maalala, ibig sabihin walang kapalaran sa pagitan natin. Tulog na si Nurse Banal na Pag-ibig sa sandaling ito. Ngunit ang nakakagulat ay kinabukasan habang nag-eehersisyo mag-isa si Lila ng dagat, biglang lumitaw si Nurse Banal na Pag-ibig na may dalang rosas. Sa harap ng pagtatapat na ito, naantig si Lila ng dagat at naiyak, pumayag siya sa kalaban at nagkaroon ng magandang wakas ang isa pang magkasintahan. Si Ligaya ay isang solong ina, ngunit dahil sa kanyang kahangahangang propesyonal na kakayahan, pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho nakabili siya ng isang magandang bahay, ngunit ngayon para isulong ang pagbili ng pamamahala, plano niyang ibenta ang bahay para makakuha ng pera. Bilang kanyang kasintahan, medyo nagulat si Kahel nang malaman ito.
Pero ngayon kapag ibinenta mo ang bahay, saan ka titira kasama ng anak mo? Pagkatapos sabihin nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kahel, agad niyang sinuportahan na tulungan siyang maghanap ng tagapamagitan, isang tawag sa telepono at mabilis na lumitaw ang tagapamagitan. Sa panahong ito, napaka-aktibo ni Kahel, sinabi pa niya sa mamimili na pumunta kahit kailan nila gusto. Lumalabas na ginawa niya ito para hikayatin sina Ligaya at ang kanyang anak na lumipat sa kanyang bahay. Alam kong gusto mo ng sariling espasyo, pero okay lang, sapat na ang lawak ng bahay ko para magkaroon ka ng sariling espasyo, mayroon ding malayang espasyo. Pagkatapos ng maraming pakiusap ni Kahel, pumayag si Ligaya at nagsimula na siyang mag-impake. Ngunit pagkatapos ng lahat, naging matagal na siya roon. Bago umalis medyo nag-aatubili si Ligaya dahil pinaghirapan niya ang bahay na ito ng unti-unti. Nakita ito ni Kahel at naunawaan niya, huwag kang umiyak, kapag umiyak ka o hindi natin ibebenta. Huwag ibenta, ayaw kong lumipat kahit saan. Ibebenta pa rin, hindi pwedeng hindi ibenta. Nakita ni Ligaya na nakakatawa, hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang ng isang pangungumbinsi ay magpapakita siya. Sa tamang oras na ito, bumisita ang kapitbahay nilang si Nurse Banal na Pag-ibig. Nang malaman na ibebenta ni Ligaya ang kanyang bahay, tinulungan niya siyang ipakilala ang isang mamimili. Mabilis na sumang-ayon ang dalawa sa presyo at nagpa siya na ibenta ito sa halagang 330 milyon. Kaya nagpaalam si Ligaya sa nakaraan. Nakamit din ni Kahel ang kanyang matagal nang inaasam na pangarap, nagsimula ang dalawa ng bagong buhay. Gayunpaman, kulang pa rin ang 800 milyon para sa pagkuha. Nakahanap ng mamumuhunan si Tala Umaga, hindi inaasahan, siya pala ang dati niyang nakita sa blind date, na medyo nagpahiya sa kanya. Buti na lang at hindi sineseryoso ng kabilang panig, pinuri pa niya ang propesyonal na kakayahan ni Ligaya. Sa mga prinsipyo ng pamumuhunan ko, mayroong isang bagay na halaga ng talento. Dahil narito si Direktor Ligaya, karapat-dapat na mamuhunan sa samahan ng puso. Kasabay nito, hindi sinasadyang natuklasan ni Alfonso ang plano sa pagkuha ni Ligaya at ng iba pa, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Nagalit siya kaya nagpa siyang makipagtulungan kay Kian. Basta't nakakaisip siya ng paraan para makuha ang pinakamababang bid ng grupo ni Tala Umaga, sa susunod ang posisyon niya ng Vice-Presidente ng Samahan ng Puso. Pagkatapos matanggap ang pangako ni buwan ng Mayo, nagsimula ng kumilos si Alfonso. Nakipagkita siya kay Maymay, hinikayat niya ang kalaban na maglagay ng listening device sa tabi ni Ligaya. At walang kamalay-malay sina Ligaya at ang iba pa tungkol sa kilos ni Alfonso. Pumayag si Ligaya na tulungan ang mamumuhunan na bumili ng ilang aklat na may kaugnayan sa kanyang espesyalisasyon. Bilang kanyang kasintahan, labis na nag-alala si Kahel nang malaman ito, kaya palihim niyang sinundan silang dalawa. Hindi inaasahan, natuklasan ni Ligaya ang kanyang ginagawa. Para alisin ang kanyang hinala, inihayag ni Ligaya na ang kasintahan niya ay nasa harap ng mamumuhunan. Ngayon naging masaya si Kahel, magpakilala ako. Ako ang kasintahan niya, Boss Kahel, hindi maganda na magtatago. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Mas gusto ko pang mapahiya kaysa mawala ang aking asawa. Dahil sa sinabi niya, nahulog ang loob ni Ligaya. Magkasintahan silang nagtampuhan at nagtuksuhan sa buong daan, hanggang sa pag-uwi nila sa bahay sa gabi. Nakita nilang lumabas si Maymay at ipinaalam kay Ligaya ang plano ni Alfonso. Biglang napagtanto ni Kahel, hindi nakapagtataka na kamakailan lamang ay walang anumang kilos ang Samahang Mapagkalinga Group, nagpa siyang samantalahin ang sitwasyon. Pumayag din si Ligaya na ibunyag ang pekeng bid. Kaya, sa tulong ni Kahel, madaling nakuha ni Ligaya ang tiwala ng lahat. Sinabi ni Tala Umaga, pinakamaswerte kami sa pagkakataong ito na magkaroon ng isang pangunahing shareholder na tulad mo. Ngayon naniniwala na rin ako. Pagkarinig nito ni Kahel, agad siyang nabuhayan, muling naghanda ang dalawa na mag-ehersisyo sa kama. Ngunit sa tamang oras na ito ay tumunog ang matalinong relo ni Kahel,
ngunit hindi masyadong nag-abala si Kahel dahil ganito naman ang nangyayari sa tuwing malapit siya kay Ligaya. Kinabukasan, hiniling ni Kahel kay Happy na dalhin ang relo para ipacheck, hindi ba gumagana ng maayos o hindi malusog ang puso ko. Sinabi ko na, malusog ako. Kasabay nito, nagsanib puwersa sina Ligaya at ang dalawa pa para simulan ang kanilang plano na, para patunayan ang kaligtasan, magplano para sa sarili. Una, nagpadala si Maymay ng mensahe kay Alfonso, sinasabing tapos na niyang ilagay ang listening device. Pagkatapos, sinadya ni Ligaya at tala-umaga na pintasan si Alfonso, hindi pa ako nakakakita ng ganito karuming bagay sa buhay ko. Para siyang daga sa kanal na iniisip na gwapo siya. Tama, hindi karapat-dapat tawagin na tao ang taong katulad niya, isang basurang lalaki na walang kahihiyan, walang talento at walang pagkatao. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ng dalawa na pag-usapan ang tungkol sa halaga ng bid para sa mga share, nagpanggap si Tala-Umaga na nagbigay ng halagang 1.29 bilyon. Labis na nagulat si Alfonso, iniisip na nagtagumpay ang kanyang balak. Tingnan natin kung hanggang saan kayo magiging mapagmataas. Ipinamalita niya kay Kian ang balitang narinig niya. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan, ang nanalong bidder ay ang Samahang Mapagkalinga Group. Dahil dito, labis na naguluhan si Ligaya, nagbid ang Samahang Mapagkalinga ng 1.33 bilyon, mas mataas ng 2 milyon sa atin. Hindi pwede, nakikita kong may problema, 2 milyon lang ang mas mataas, paano niya nabigay ang ganitong standard na presyo? Bakit ganito nakakahinala? Nasa proseso si Ligaya ng pagkuha ng kumpanya, ngunit natalo sa kalaban. Iniisip na ang lahat ng pagsisikap noong nakaraan ay nasayang tulad nito, labis siyang nadismaya. Hindi niya alam kung ano ang problema, at ayaw niya sa hinaharap na magtrabaho sa ilalim ng isang kaaway. Kaya siya ay nag-iisip ng mga plano sa hinaharap ng mag-isa. Dumating si Kahel para kumbinsihin siya. Gustong sumali siya sa kanyang alitap-tap group. Ngunit bilang isang babaeng may oryentasyong pangpropesyonal, tumanggi si Ligaya. Hindi namilit si Kahel kundi kasama ang kanyang anak na ipahayag ang kanyang suporta kay Ligaya. Asawa ko kaya mo yan, susuportahan ka ng asawa mo. Nanay kaya mo yan, susuportahan ka rin ni baby. Masayang lumabas ang isang pamilya ng 3. Hinatid ni Kahel si Ligaya sa kumpanya para magpaalam sa kanyang trabaho, pagkatapos ay bumalik sa alitap-tap group. Sinimulan ni Kahel na imbestigahan si buwan ng Mayo. Noong taong iyon, ipinagkanulo niya si Ligaya para maging malapit kay Kian, nitong mga nakaraang taon ay tinutulungan niya rin si Kian na gumawa ng maraming kadudadadang bagay, kaya ang pinakamahusay na paraan para harapin si Kian ay magsimula kay buwan ng Mayo. Sa kabilang banda, nang malaman ng lahat ng mga empleyado na kukunin ng Samahang Mapagkalinga Group ang samahan ng puso at aayusin ang mga tauhan, nagsimula silang mag-alala. Walang magawa si Ligaya, kaya pinayuhan niya lamang sila na galingan ang kanilang trabaho, sa gayon ay hindi madaling sisantihin ng bagong pamamahala ang mga empleyado. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Tala-Umaga ang tungkol sa kanyang intensyon na magbitiw at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang puso group. Bagamat ayaw iwan ni Tala-Umaga si Ligaya, pumayag pa rin siya, hanggat narito ako, poprotektahan ko sila. Nalutas na ang mga pinaka-nakakabahala na isyu, kampante na si Ligaya na isumite ang kanyang liham ng pagbibitiw kay Kian. Ngunit hindi inaasahan na hindi lamang tumangging aprobahan ng kabilang panig kundi plano rin siyang gawing general manager. Nakalulungkot na napagtanto na ni Ligaya ang tunay na kulay niya, kaya tumanggi siya ng diretso. Bilang resulta, ginamit ni Kian ang kanyang puso project para pagbantaan siya. Hindi nagtagumpay, binyantaan niya siyang muli ang mga nasasakupan ni Ligaya, kung aalis ka, susubukan kong pahirapan sila. Una sisantihin ko si Thai Van Ko, ang taong may pinakamahirap na buhay, na nangangailangan ng pera, pati na rin si Vuong Tan Nguyen, buntis ba ang asawa niya? Kung itutulak ko ang lahat ng trabaho sa kanya sa oras na ito, hindi kaya siya magkakaroon ng pagkabalisa. Galit na ikinuyom ni Ligaya ang kanyang kamay,
Gusto niyang sumugod para bigyan ang kalaban ng leksyon, ngunit para sa kapakanan ng lahat ng nasasakupan niya, tinitiis na lamang niya ang kanyang galit at binawi ang kanyang liham ng pagbibitiw. Para maiwasang mailantad ang kanyang mga maruming gawain, binigyan ni Kian si Buwan ng Mayo ng isang tseke at sinabihan siyang umalis sa lugar na ito. Para sa kanya, ang mga pangako at emosyon sa nakaraan ay isang transaksyon lamang. Sa wakas ay natauhan si Buwan ng Mayo, lumalabas na isa lamang siyang kasangkapan para samantalahin ng iba. Nitong mga nakaraang taon, gumawa siya ng napakaraming kadudadadang bagay para sa kabilang panig. Mayroon ding ebidensya na ginugulo niya si Ligaya mula 5 taon na ang nakakaraan, kaya banta ni Buwan ng Mayo sa kalaban, o madungisan ang iyong reputasyon, o hayaan mo siyang maging general manager ng samahan ng puso. Hindi pumayag si Kian sa pagbabanta. Pagkatapos umalis ni Buwan ng Mayo, tumawag siya sa isang tao. At sa kabilang banda, natalo si Ligaya sa laban para makuha ang kumpanya kaya balak niyang magbitiw, ngunit dahil sa pagbabanta ni Kian, kinailangan niyang bawiin ang kanyang liham. Nang makita ang kanyang mga kasamahan sa ibaba, naalala ni Ligaya ang mga araw noon, nagtatrabaho sila ng overtime ng walang anumang pagsisisi, walang reklamo o pagod, kaya paano niya sila iiwan ngayon? Dumating si Maymay para magpaliwanag, sinasabing hindi siya nakikipagsabuatan kay Alfonso o ipinagkanulo si Ligaya. Alam na alam ito ni Ligaya, alam niya na ang dahilan kung bakit nabigo ang pagkuha ay dahil sa problema sa ibang lugar. Patuloy na inaliw ni Ligaya si Maymay, ngunit ang taong nangangailangan ng aliw ay siya. Buti na lang nandyan si Kahel, na laging gumagawa ng mga sorpresa para sa kanya, hindi pwede, bahay na ito ng mga tao ngayon. Bahay mo ito. Punong-puno ng pagdududa ang ekspresyon ni Ligaya, hanggang sa sinabi sa kanya ni Kahel ang totoo, labis siyang naantig. Lumalabas na nalaman ni Kahel ang tungkol sa pagbebenta ng bahay ni Ligaya, nag-aalala na pagsisihan niya ito sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, labis ang mga alaala ng bahay na ito para sa kanya at sa kanyang anak, kaya siya ay nagsanib puwersa kay Nurse Banal na Pag-ibig na humanap ng isang tao na aarte na bumibili ng bahay sa ilalim ng kanyang pangalan, pagkatapos kapag dumating ang tamang panahon, ililipat niya ito sa pangalan ni si Malakas. Naantig si Ligaya kaya napaluha siya, naisip pa niya na ang kanyang dating pag-uugali kay Kahel ay labis na arogante, kaya niyakap niya siya, nadarama ang init ng isa't isa. Pagkatapos ay dinala niya si Kahel para bawasan ang stress sa sinehan para manood ng pelikula. Pagbukas ni Buwan ng Mayo ng pinto, nakita niya na magulo ang kanyang bahay. Nang malaman niyang may nangyayari, agad niyang napagtanto na pinasok ng magnanakaw. Kaya mabilis niyang sinuri ang drawer, totoo nga na nawala ang mga mahahalagang file. Alam ni Buwan ng Mayo na tiyak na ginawa ito ni Kian. Sa tamang oras na ito, lumitaw ang dalawang misteryosong lalaki para protektahan siya, pinulot niya ang bote at pinatamaan ang dalawang iyon. Lumalabas na ang dalawang taong ito ay sina Kahel at ang kanyang sekretarya. Sa tulong ni Kahel, nailipat si Buwan ng Mayo sa ibang lugar. Ito ang kwartong inuupahan ng sekretarya ko, tiyak na hindi siya mahahanap ni Kian. Bagamat nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Buwan ng Mayo kay Kian, patuloy pa rin niyang iniisip na magbabago ang isip ng kalaban kaya tumanggi siyang tulungan si Kahel, ngunit hindi pa nang hinaan ng loob si Kahel, naniniwala siyang bibigay rin si Buwan ng Mayo. Dahil hindi magbabago si Kian, tutulungan niya tayo, huwag nating maliitin ang paghihiganti ng mga babae. Tiyak na sa sandaling ito si Buwan ng Mayo ay nakaupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapakita ng pagkamuhi. At sa kabilang banda, sinuri ni Kian ang ebidensyang nakuha niya, nalaman na ito ay kasaysayan ng pag-uusap sa pagitan niya at ni Buwan ng Mayo, kasama ang ilang malapit na larawan nila. Bukod dito, wala nang iba pa, kaya naghinala siyang niloloko siya ni Buwan ng Mayo kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Sa kanyang pagpunta para makipagkita sa kliyente, nakasalubong ni Kian si Ligaya na naglalakad, at naglakas loob siyang guluhin na naman si Ligaya,
Hinihiling kay Ligaya na samahan siya para makipagkita sa kliyente, ngunit tumanggi siya ng diretso. Ayaw sumuko ni Kian, patuloy pa rin niyang pinipilit si Ligaya. Buti na lang at dumating si Kahel sa tamang oras at binalaan ang kalaban na lumayo kay Ligaya. Hindi inaasahan, nanigas pa rin ang kanyang mukha para pag-usapan ang tungkol sa nakaraan, parang lagi kang dumarating sa tamang oras. Hindi ko lang alam kung sa hinaharap kaya mo pang dumating sa tamang oras tulad nito. Pagkatapos magsalita, umikot si Kian at pumasok sa kotse nang may pagmamalaki at umalis. Labis itong ikinagalit ni Kahel, mas determinado siyang dalhin ang basurang iyon sa hukuman. Pagkatapos ay inaliw niya si Ligaya at sinabing bahala siya sa lahat. Bilang resulta, natuklasan ni Ligaya ang pasa sa siko niya. Para hindi siya sisihin sa sarili, itinago ni Kahel ang dahilan. Ano, iniisip mong nakikipag-usap ako sa ibang babae? Subukan ko lang makipag-usap sa ibang babae, titingnan mo kung hindi ko putulin ang isa mong binti. Kapag nawala ang binti ko, paano kita mapoprotektahan? Hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Kailangan ko man o hindi ang proteksyon mo ay sa akin, ang protektahan ako ay gawain mo. Labis na naantig si Ligaya sa pangungusap na ito. Ginugulo ni Alfonso si Maymay. Habang naglalambingan si Ligaya at Kahel, nakatanggap siya ng abiso, mabilis siyang bumalik sa kumpanya, pagkatapos ay inihatid si Maymay ng ligtas sa bahay. Hindi mo talaga planong magsumbong sa pulis. Dahil sa maraming dahilan, walang planong gawin ito si Maymay. Nadismaya si Ligaya. Noong panahong iyon, mayroon din siyang katulad na karanasan, bagamat hindi naparusahan ang kalaban pagkatapos magsumbong sa pulis, hindi niya pinagsisihan, dahil ang pananahimik ay maghihikayat lamang sa mga kriminal na magdulot ng mas maraming biktima. Nang makitang nag-aalala pa rin si Maymay, gustong kumbinsihin ni Ligaya, ngunit hinayla siya ni Kahel palayo. Iniisip niyang ang buhay ni Maymay ay kailangang pagsikapan ng paisa-isa. Maaaring gabayan ng mga tagalabas ngunit hindi dapat makialam ng labis. Sumang-ayon si Ligaya sa kanyang pananaw, ngunit nadama pa rin niya ang sama ng loob dahil napakaraming paghihirap na nakakaharap ng mga kababaihan sa lugar ng trabaho. Pagkatapos niyang makasalubong si Alfonso sa kumpanya kinabukasan, bumangga si Ligaya sa kanya ng malala, nagdagdag din ng ingay ang ibang kasamahan na nagpagalit sa kanya kaya tumawag siya sa pulis. Ngunit sa likod biglang may nagsalita, sino ang gustong magsumbong sa pulis? Lumalabas na nagdala si Maymay ng pulis. Pagkatapos mag-isip ng buong gabi, sa wakas ay naglakas loob siya, hindi na nag-aalala sa pananaw ng iba. Dahil sa mga naitalang ebidensya, naaresto si Alfonso, at dahil sa pagbangga kay Ligaya, dinala rin siya, ngunit binigyan lamang siya ng gaanong babala at pinalaya. Pagkarinig ni Kahel ng balita, dali-dali siyang pumunta, nang makita niyang okay lang si Ligaya, huminga siya ng maluwag. Nang makita ng mga empleyado sa kumpanya ang balita tungkol kay Alfonso, lihim silang nagalak, ngunit walang nagmamaliit kay Maymay, sa halip labis silang humanga sa kanyang tapang. Kaagad pagkatapos noon, dumating si Tala umaga sa kumpanya, ipinapahayag na maaaring magbihis ang lahat ng gusto nilang isuot para pumunta sa trabaho. Sinabi rin ni Ligaya na may karapatan ang lahat na labanan ang diskriminasyon at panliligalig, at natanggap ng dalawa ang paghanga at pagsuporta mula sa kanilang mga kasamahan. Ngunit sa oras na ito, natuklasan ni Tala Umaga at Ligaya na may isang hot search sa internet. Ang nilalaman nito ay tumutukoy sa panliligalig ni Kian kay Ligaya 5 taon na ang nakaraan. At sa kabilang banda, nabasa rin ni Kian ang artikulong ito, pinagalitan niya ang Departamento ng Public Relations dahil sa kawalan ng kakayahan at hiniling sa taong responsable na ipaalam sa kanila sa loob ng 1 oras na malutas ang bagay na ito. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ligaya. Akala niya gagamitin niya ang nangyari kay Alfonso para ibalik ang nangyari 5 taon na ang nakalipas para mapabagsak siya. Akala niya ang artikulong iyon ay isinulat ni Ligaya, kaya nangako siyang sasampahan ang kalaban ng kaso dahil sa paninirang puri. Ngunit bilang isang babaeng may oryentasyong pangpropesyonal,
tumanggi si Ligaya. Hindi namilit si Kahel kundi kasama ang kanyang anak na ipahayag ang kanyang suporta kay Ligaya. Asawa ko kaya mo yan, susuportahan ka ng asawa mo. Nanay kaya mo yan, susuportahan ka rin ni baby. Masayang lumabas ang isang pamilya ng tatlo. Hinatid ni Kahel si Ligaya sa kumpanya para magpaalam sa kanyang trabaho, pagkatapos ay bumalik sa Alitaptap Group. Sinimulan ni Kahel na imbestigahan si buwan ng Mayo. Noong taong iyon, ipinagkanulo niya si Ligaya para maging malapit kay Kian. Nitong mga nakaraang taon ay tinutulungan niya rin si Kian na gumawa ng maraming kadudadadang bagay, kaya ang pinakamahusay na paraan para harapin si Kian ay magsimula kay buwan ng Mayo. Sa kabilang banda, nang malaman ng lahat ng mga empleyado na kukunin ng Samahang Mapagkalinga Group ang Samahan ng Puso at aayusin ang mga tauhan, nagsimula silang mag-alala. Walang magawa si Ligaya, kaya pinayuhan niya lamang sila na galingan ang kanilang trabaho. Sa gayon ay hindi madaling sisantihin ng bagong pamamahala ang mga empleyado. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Tala Umaga ang tungkol sa kanyang intensyon na magbitiw at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang Puso Group. Bagamat ayaw iwan ni Tala Umaga si Ligaya, pumayag pa rin siya, hanggat narito ako, poprotektahan ko sila. Nalutas na ang mga pinaka-nakakabahala na isyu. Kampante na si Ligaya na isumite ang kanyang liham ng pagbibitiw kay Kian, ngunit hindi inaasahan na hindi lamang tumangging aprobahan ng kabilang panig kundi plano rin siyang gawing general manager. Nakalulungkot na napagtanto na ni Ligaya ang tunay na kulay niya, kaya tumanggi siya ng diretso. Bilang resulta, ginamit ni Kian ang kanyang Puso project para pagbantaan siya. Hindi nagtagumpay. Binyantaan niya siyang muli ang mga nasasakupan ni Ligaya, kung aalis ka, susubukan kong pahirapan sila. Una sisantihin ko si Thai Van Ko, ang taong may pinakamahirap na buhay, na nangangailangan ng pera, pati na rin si Vuong Tan Nguyen, buntis ba ang asawa niya? Kung itutulak ko ang lahat ng trabaho sa kanya sa oras na ito, hindi kaya siya magkakaroon ng pagkabalisa. Galit na ikinuyom ni Ligaya ang kanyang kamay. Gusto niyang sumugod para bigyan ang kalaban ng leksyon, ngunit para sa kapakanan ng lahat ng nasasakupan niya, tinitiis na lamang niya ang kanyang galit at binawi ang kanyang liham ng pagbibitiw. Para maiwasang mailantad ang kanyang mga maruming gawain, binigyan ni Kian si buwan ng Mayo ng isang tseke at sinabihan siyang umalis sa lugar na ito. Para sa kanya, ang mga pangako at emosyon sa nakaraan ay isang transaksyon lamang. Sa wakas ay natauhan si buwan ng Mayo, lumalabas na isa lamang siyang kasangkapan para samantalahin ng iba. Nitong mga nakaraang taon, gumawa siya ng napakaraming kadudadadang bagay para sa kabilang panig. Mayroon ding ebidensya na ginugulo niya si Ligaya mula 5 taon na ang nakakaraan, kaya banta ni buwan ng Mayo sa kalaban, o madungisan ang iyong reputasyon, o hayaan mo siyang maging general manager ng Samahan ng Puso. Hindi pumayag si Kian sa pagbabanta. Pagkatapos umalis ni buwan ng Mayo, tumawag siya sa isang tao. At sa kabilang banda, natalo si Ligaya sa laban para makuha ang kumpanya kaya balak niyang magbitiw, ngunit dahil sa pagbabanta ni Kian, kinailangan niyang bawiin ang kanyang liham. Nang makita ang kanyang mga kasamahan sa ibaba, naalala ni Ligaya ang mga araw noon. Nagtatrabaho sila ng overtime nang walang anumang pagsisisi, walang reklamo o pagod, kaya paano niya sila iiwan ngayon? Dumating si Maymay para magpaliwanag, sinasabing hindi siya nakikipagsabuatan kay Alfonso o ipinagkanulo si Ligaya. Alam na alam ito ni Ligaya, alam niya na ang dahilan kung bakit nabigo ang pagkuha ay dahil sa problema sa ibang lugar. Patuloy na inaliw ni Ligaya si Maymay. Ngunit ang taong nangangailangan ng aliw ay siya. Buti na lang nandyan si Kahel, na laging gumagawa ng mga sorpresa para sa kanya, hindi pwede, bahay na ito ng mga tao ngayon. Bahay mo ito. Punong-puno ng pagdududa ang ekspresyon ni Ligaya, hanggang sa sinabi sa kanya ni Kahel ang totoo, labis siyang naantig. Lumalabas na nalaman ni Kahel ang tungkol sa pagbebenta ng bahay ni Ligaya. Nag-aalala na pagsisihan niya ito sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, labis ang mga alaala ng bahay na ito para sa kanya at sa kanyang anak,
kaya siya ay nagsanib puwersa kay Nurse Banal na pag-ibig na humanap ng isang tao na aarte na bumibili ng bahay sa ilalim ng kanyang pangalan, pagkatapos kapag dumating ang tamang panahon, ililipat niya ito sa pangalan ni si Malakas. Naantig si Ligaya kaya napaluha siya, naisip pa niya na ang kanyang dating pag-uugali kay Kahel ay labis na arogante, kaya niyakap niya siya, nadarama ang init ng isa't isa. Pagkatapos ay dinala niya si Kahel para bawasan ang stress sa sinehan para manood ng pelikula. Pagbukas ni Buwan ng Mayo ng pinto, nakita niya na magulo ang kanyang bahay, nang malaman niyang may nangyayari, agad niyang napagtanto na pinasok ng magnanakaw. Kaya mabilis niyang sinuri ang drawer, totoo nga na nawala ang mga mahahalagang file. Alam ni Buwan ng Mayo na tiyak na ginawa ito ni Kian. Sa tamang oras na ito, lumitaw ang dalawang misteryosong lalaki para protektahan siya, pinulot niya ang bote at pinatamaan ang dalawang iyon. Lumalabas na ang dalawang taong ito ay sina Kahel at ang kanyang sekretarya. Sa tulong ni Kahel, nailipat si Buwan ng Mayo sa ibang lugar. Ito ang kwartong inuupahan ng sekretarya ko, tiyak na hindi siya mahahanap ni Kian. Bagamat nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Buwan ng Mayo kay Kian, patuloy pa rin niyang iniisip na magbabago ang isip ng kalaban kaya tumanggi siyang tulungan si Kahel, ngunit hindi pa nang hinaan ng loob si Kahel, naniniwala siyang bibigay rin si Buwan ng Mayo. Dahil hindi magbabago si Kian, tutulungan niya tayo, huwag nating maliitin ang paghihiganti ng mga babae. Tiyak na sa sandaling ito si Buwan ng Mayo ay nakaupo sa kama, ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapakita ng pagkamuhi. At sa kabilang banda, sinuri ni Kian ang ebidensyang nakuha niya, nalaman na ito ay kasaysayan ng pag-uusap sa pagitan niya at ni Buwan ng Mayo, kasama ang ilang malapit na larawan nila. Bukod dito, wala nang iba pa, kaya naghinala siyang niloloko siya ni Buwan ng Mayo kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Sa kanyang pagpunta para makipagkita sa kliyente, nakasalubong ni Kian si Ligaya na naglalakad, at naglakas loob siyang guluhin na naman si Ligaya, hinihiling kay Ligaya na samahan siya para makipagkita sa kliyente, ngunit tumanggi siya ng diretso. Ayaw sumuko ni Kian, patuloy pa rin niyang pinipilit si Ligaya. Buti na lang at dumating si Kahel sa tamang oras at binalaan ang kalaban na lumayo kay Ligaya. Hindi inaasahan, nanigas pa rin ang kanyang mukha para pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Parang lagi kang dumarating sa tamang oras, hindi ko lang alam kung sa hinaharap kaya mo pang dumating sa tamang oras tulad nito. Pagkatapos magsalita, umikot si Kian at pumasok sa kotse nang may pagmamalaki at umalis. Labis itong ikinagalit ni Kahel, mas determinado siyang dalhin ang basurang iyon sa hukuman. Pagkatapos ay inaliw niya si Ligaya at sinabing bahala siya sa lahat. Bilang resulta, natuklasan ni Ligaya ang pasa sa siko niya. Para hindi siya sisihin sa sarili, itinago ni Kahel ang dahilan. Ano, iniisip mong nakikipag-usap ako sa ibang babae? Subukan ko lang makipag-usap sa ibang babae, titingnan mo kung hindi ko putulin ang isa mong binti. Kapag nawala ang binti ko, paano kita mapoprotektahan? Hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Kailangan ko man o hindi ang proteksyon mo ay sa akin. Ang protektahan ako ay gawain mo. Labis na naantig si Ligaya sa pangungusap na ito. Ginugulo ni Alfonso si Maymay. Habang naglalambingan si Ligaya at Kahel, nakatanggap siya ng abiso, mabilis siyang bumalik sa kumpanya, pagkatapos ay inihatid si Maymay ng ligtas sa bahay. Hindi mo talaga planong magsumbong sa pulis. Dahil sa maraming dahilan, walang planong gawin ito si Maymay. Nadismaya si Ligaya. Noong panahong iyon, mayroon din siyang katulad na karanasan, bagamat hindi naparusahan ang kalaban pagkatapos magsumbong sa pulis, hindi niya pinagsisihan, dahil ang pananahimik ay maghihikayat lamang sa mga kriminal na magdulot ng mas maraming biktima. Nang makitang nag-aalala pa rin si Maymay, gustong kumbinsihin ni Ligaya, ngunit hinayla siya ni Kahel palayo. Iniisip niyang ang buhay ni Maymay ay kailangang pagsikapan ng paisa-isa, maaaring gabayan ng mga tagalabas ngunit hindi dapat makialam ng labis. Sumang-ayon si Ligaya sa kanyang pananaw,
ngunit nadama pa rin niya ang sama ng loob dahil napakaraming paghihirap na nakakaharap ng mga kababaihan sa lugar ng trabaho. Pagkatapos niyang makasalubong si Alfonso sa kumpanya kinabukasan, bumangga si Ligaya sa kanya ng malala. Nagdagdag din ng ingay ang ibang kasamahan na nagpagalit sa kanya kaya tumawag siya sa pulis. Ngunit sa likod biglang may nagsalita, sino ang gustong magsumbong sa pulis? Lumalabas na nagdala si Maymay ng pulis. Pagkatapos mag-isip ng buong gabi, sa wakas ay naglakas loob siya, hindi na nag-aalala sa pananaw ng iba. Dahil sa mga naitalang ebidensya, naaresto si Alfonso, at dahil sa pagbangga kay Ligaya, dinala rin siya, ngunit binigyan lamang siya ng gaanong babala at pinalaya. Pagkarinig ni Kahel ng balita, dali-dali siyang pumunta, nang makita niyang okay lang si Ligaya, huminga siya ng maluwag. Nang makita ng mga empleyado sa kumpanya ang balita tungkol kay Alfonso, lihim silang nagalak, ngunit walang nagmamaliit kay Maymay, sa halip labis silang humanga sa kanyang tapang. Kaagad pagkatapos noon, dumating si Tala Umaga sa kumpanya,